Ito mga karyelo, energy drink, pangontra sa puyat. Mga hindi ko po natapos sa maghapon, busy sa paggugupit. Ito oh, dagdag gawain ngayong gabi. Isang water heater po oh, walang power. Paano mag-repair ng water heater na walang power? Search nyo lang po dito sa aking channel. May tutorial na po ako tungkol dito. Tapos isang electric fan. Mga iniwan na po yan ng may-ari kanina. Bukas babalikan. Kaya ngayong gabi, kailangan tapusin para makatupad po tayo sa ating pangako. Pagbibigyan po natin na turuan itong mga baguhan. Sa mga magagaling na, pasensya na kayo, ito po ay para sa mga baguhan. Ipapakita ko po sa video ito kung paano step by step mag-troubleshoot at mag-repair ng sirang electric fan. Hindi daw ito gumagana. Kagaya po ng mga pangkaraniwang proseso kong ginagawa. Ganito lamang po ang pag-troubleshoot ng sirang electric fan. Kailangan gamitan po natin yan ng tester. Mahirap kung hula-hula lang. Kailangan natin padaanan ng ating sistemang ginagawa. Ilagay lamang po yung selector range ng tester sa times 10. Naka-ohmmeter po yan. Gusto nyo matutunan kung paano gamitin ang analog multimeter sa pag-troubleshoot ng electric fan? May tutorial na po ako tungkol dyan. Search nyo sa aking channel. So ganyan, naka-times 10. Check natin kung gumagana ang tester. Ayan. Gumagana siya. Ayan o. Hindi nakaka-vibrate kasi hindi nakatapat sa 0 yung kanyang meter pointer. Itapat po natin sa 0 gamit ang 0 ohm adjuster. Ayan. Nakatapat na sa 0. Gumagana na po yan. Ayan o. Okay. Pwede na po natin gamitin yan. Ilagay lamang po yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug. Ganyan. Para malaman natin kung may resistance na masusukat sa electric fan. Nakakabit na yung dalawang test probe. Pindutin natin yung number 1, switch. Eto. Walang nasukat na resistance. Open po yung speed windings number 1. Ilipat natin sa number 2. Wala pa rin reaction ang meter pointer. Ilipat natin sa number 3. Hindi pa rin nag-deflect yung meter pointer. Ibig sabihin po niyan, open circuit po ang electric fan. Suspect po kaagad natin dyan ay ito. Simula dito sa AC plug, papunta sa motor. Dito, pwedeng maging suspect ang AC plug at saka AC cord. Baka putol hanggang sa motor niya. So yan ang isa sa suspect. Pangalawang suspect ay yung thermal fuse. Maka-cut off na. Nasa loob ng motor. Yun po ang suspect natin base sa unang step. Pangalawang procedure po natin, tanggalin yung screen. Obserbahan yung shafting bushing sa pamamagitan ng pag-ikot at pag-alog sa LC. Yan, alugin natin. Walang alog. Okay siya. Pihitin natin. Ganyan. Freewheeling. Walang problema sa shafting at bushing. Ayan o. Okay? Ngayon, tanggalin na po natin ito. At kailangan nating baklasin itong electric fan para makita yung motor. At shout out po sa lahat ng aking mga subscribers dyan na nakasubaybay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga ginagawang video tutorials. Hindi ko po kayo maisa-isa, napakarami po ninyo. Mega shout out po sa inyong lahat. Sa mga nagsishare ng mga video ko, maraming salamat din po sa inyo. At umaabot sa iba't ibang sulok ng mundo ang aking mga ginagawa. Ang sunod po nating troubleshooting technique ay alamin natin kung talagang buo yung motor. Dahil hindi ko po madukot doon yung mga terminals sa switch, kailangan pang buksan. So dito na lang po natin i-confirm kung talagang buo yung kanyang motor. Puputulin po natin yung terminal wire ng capacitor at dyan tayo mag-double check kung okay ba talaga yung motor. Tanggalin lang po natin ito, capacitor. Yan, pinutol ko na po yung dalawang terminal ng capacitor ito. Tapos, checkin natin ito, babalatan lang. Dapat ay may masukat po tayo ditong resistance. Kapag walang nasukat na resistance, sira na po yung stator windings. Ito. Kita nyo? Gumalaw po yung meter pointer, may resistance na nasukat. Ayan o. Buo po yung kanyang stator windings. So nananatiling suspect pa rin po yung thermal fuse. Sunod na checkin natin ay yung capacitor. Balatan lang. Sukatin natin gamit ang capacitance tester. Ayan, naka 20 microfarad ang setting. Dapat ang masukat po dito ay 1.5 microfarad. Ito, 0.25. So mahina na po ito. Papalitan na rin ang kapasitor. So positive na ang problema nito ay thermal fuse. Bumigay ang thermal fuse dahil mababa na ang value ng kapasitor. Ngayon baklasin natin ito at mag-focus tayo sa thermal fuse.
Ayan, bunutin. Okay, nailabas na natin ang stator. Lagyan po natin ng basahan dito para hindi magasgas yung windings. Kailangan may patungan, basahan. Sunod na i-check natin dyan ay ito, shafting. So napansin ko na makinis. Walang problema ang shafting at bushing talaga. Yun po ay double checking lamang dahil kanina ina-obserbahan na natin sa labas pa lang na okay yung shafting. Nandito po ang thermal fuse sa loob nito. May pagkakataon po na mahirap magbaklas ng ganitong duktungan sa windings. Kung sakaling mahirap, huwag na po kayong mag-attempt magbaklas ng mga duktungan kung sakaling magpapalit kayo ng thermal fuse. May video tutorials po akong ginawa tungkol dyan. Hindi na kailangang baklasin ito. Maglalagay na lang po kayo ng bagong thermal fuse. Papaano? Meron po akong video tungkol dyan. Nasa YouTube channel ko rin. Pero sa pagkakataong ito po ay pwede kong baklasin. Dito ako maglalagay ng thermal fuse kung ano ang pwesto ng original position ng thermal fuse dito. So, tanggalin ko lang po ito. Yan. Napansin nyo, iniwan ko yung isang piraso para hindi manabog. Dito lang tayo magbaklas. Hanapin natin yung thermal fuse. Yan po ay nasa bandang ilalim. Ganyan. Kailangan maingat at baka makaputol tayo ng hibla. Napakadelikado. Ito, ipitin lang ng lumnus yan para lumambot. Masdan maigi kung paano ko ginagawa. Yan. May hibla dyan. May isang piraso. Diretso po yan dito sa isang terminal ng kapasitor. Andiyan po ang fuse. Yan. Bunutin lang natin to. Yan. Tapos yung line 2 ng AC cord, diretso yan dyan. Galing sa plug. I-cut off na natin dito. Yan. Yan po yung line 2 ng AC cord. Tapos ito yung kabilang dulo ng thermal fuse. I-cut din natin yan. Tandaan yung pinagtanggalan. I-check po natin ito para ma-confirm kung talagang sira. Dapat ay magkaroon ng continuity. Ayan, hindi po gumalaw. Open na po yung thermal fuse sira. So ito po yung sirang thermal fuse at ito yung bago na ipapalit natin. Parehas pong 2 amperes yan. I-check natin itong bago. Ganyan po ang good na fuse. Mayroong deflection sagad sa 0. Ayan, ganyan. Lagyan lamang po natin ito ng spaghetti tube kung ano yung tinanggal doon sa luma. Ibalik natin dito sa bago. Ayan. Tapos, baliin lang natin yan ng ganyan. At yan po ay ibabalik natin kung saan tinanggal yung lumang thermal fuse. Ganyan. Balatan yung dulo ng line 2 ng AC cord. Okay. Ito na. Ikabit lang itong kabilang terminal ng fuse dito sa line 2 ng AC cord. Yan. Hindi po nakakalito maglagay yan dahil kung saan tinanggal yung lumang thermal fuse, ipapalit lang po natin yung bago. Yan, ganyan. Tapos ihinang lang po natin ito para sigurado na connected siya sa duktungan para hindi siya mag-spark. Okay? Tapos itong kabila. Okay? Putulin ang excess terminal. Yung kabila okay naman. So ayan, nakakabit na ang dalawang terminal ng thermal fuse. Gamitin ulit natin itong tinanggal na spaghetti tube. Ibalik ulit sa dati nilang pwesto para maging insulated ang mga duktungan. Okay, ayan na. Tapos, iipit natin dyan yan sa ilalim. Balutan lang ng masking tape para hindi siya sabog. Okay, talian ng cable tie. Pag ako po yung nagtatali niyan ay halos lahat ng butas ay ilalagyan ko ng cable tie. Hindi kailangang tipirin dahil mura lang yung cable tie. Nakita nyo yung dating cable tie, maliit siya. Madali pong lumutong kaysa dito, makakapal po yung nilalagay ko. Palitan ko na rin po yun dahil yun ay luma na. Ngayon ko lang siya tinanggal kung kailan ay nakatali na yung mga duktungan. Ito. Okay, napansin nyo, kargado ng tali. Pulido po yan. Tanggalan ng mga terminals. Okay. Ayan, napaka tibay na ng ating gawa.
Bago ibalik yung rotor, patakan po natin ng langis, ang bushing, para sa lubrication at nang tumagal ang performance ng shafting at bushing ng motor. Okay? Patakan din po natin yung kabila. Okay? Ganun. Tapos ibalik na po natin sa kanilang mga pwesto. Pasensya na mga karyan at ikakat ko muna ang video. May nag-aaway sa labas. Kinat ko yung video dahil merong naaway sa labas. Tuloy na po natin ito. Sunod po natin gagawin ay lalagyan ng kapasitor na bago. Ito po yung bagong kapasitor, 1.5 microfarad. I-double check natin at baka may factory defect. Dapat 1.5 ang masukat na capacitance. 1.58. Good po yung ating kapasitor na ikakabit. Kahit magkabaliktad po ng kabit ng kapasitor, wala pong polarity ito. Ito po ay kahit hindi na ihinang, pilipitin lang natin ng ganyan. Tapos balutan ng masking tape. Bakit masking tape ang binabalot ko? May dahilan po yan. Maraming beses ko nang sinagot yan. Kabila. Okay. Ayan na. Tapos ilagay na natin sa kanyang tamang pwesto. Ayan o. Ibalik na yung swing arm. Panoorin nyo ang mga proseso kong ginagawa mga kariyan. Ito po ay napakasimpleng trabaho pero komplikado. Okay, nakakabit na yung swing arm. Okay. At bago natin po testingin yan ay kabitan muna natin ng blade. Okay. Saksak na natin sa outlet. Pindutin natin ang switch number 1. Ayan. Kita nyo? Gumana. Number 2. Ayan, lumakas. Number 3. Ayan. Okay, narinig nyo? Ang lakas. Lipat natin ulit sa number 1. Ayan. So, ganun po ang step by step na troubleshooting and repair kong ginagawa sa mga electric fan na katulad nito. Ang dahilan ko kaya bumigay ang thermal fuse nito dahil mahina na o mababa na ang value ng kapasitor. Para sa mga baguhan, sana po ay nakatulong ang video na ito para kayo ay matuto. So, gumagana rin po yung kanyang swing. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mga ginagawang video. Paki-like and share po ng video na ito at mag-subscribe na rin kayo kung bago kayo. Ito po ang aking munting channel.